mababa sa'yo. Sila magkukumba. Yan ang respect to respect. Huwag natin baliwalain yan dahil ang nakatingin sa ating ginagabayan tayo ng Diyos. Hindi na pwede natin na yung gusto natin dahil yung ang gusto natin dahil wala mangyayari sa atin dahil tayo kasangkapan tayo ng Diyos. Ang Diyos mismo at sinusundan natin ang ganyang pinapagawa sa atin. Huwag natin ang pangsarili natin. Dahil ang pangsarili natin bilang araw ay umalis yan. Ang Espiritu ang nagagabay sa iyo dahil ayaw niya sa ugali mo. Di wala ka, kawawa ka rin. Oh. Dahil sa kanya rin ang lahat ang punot dulo para ikaw naging tagumpay. Punot dulo at lumakas ka. Punot dulo at mabang buhay mo. Dahil yan ang spiritual. Kailangan magkumbaba ka. Tulad si Jesus. Lagi siya nagkukumbaba. Dahil ang gusto ng Ama, ahunin tayo sa hirap. Ahunin tayo sa ugali na hindi maganda. Babaguhin tayo kung gusto natin na tayo ay may pagbabago, mayroon hindi. Lahat tao ang magpasya kung gusto niya maniwala, kung gusto buminig, gusto niya gawin ang pagbabago niya, kung hindi, sa kanya ang pasya sa lahat. Amen? So ang lahat yan sabi niya, walang sinuman as maigit pa ang tunay na spiritual, ang Diyos. Ang siya ang punot dulo. Anong pangarap? Pangarap ng Diyos sa atin ay respect to respect. Huwag natin kahit mababa ka, mataas ka, yung respeto ka, igalang mo mababa, igalang mo rin sa mataas sa iyo dahil ikaw ay sa pantay ka lang dahil huwag mong taas ang sarili mo, huwag mo rin ibabang sarili mo. Kung ano man ang maharap mo, mababa siya kung baba ka. Kung mataas siya, magtaas ka rin sa iyo pang tataas mo sa kanya, yuyuko ka dahil mataas siya sa iyo. Dahil tumaas ka rin sa kanya, ibig sabihin, yumuko ka, marunong ka magkumbaba sa mga leader of leader. Bilang araw, siya lang din ang magpatotoo sa iyo. Ganyan pala ang tunay ng spiritual. Ano sa tingin ninyo? Hindi lahat ng spiritual ay umiiral ang kong sarili. Ang tunay na spiritual at marunong makaintindi, marunong magkukumbaba, marunong makikibagay, marunong makikisama tulad ni Jesus. Dahil ang si Jesus ay marunong siya sa lahat ng bagay at siya marunong umirespeto, marunong gumalang sa bawat isa kahit mataas ka man, kahit mababa ka man, at siya kahit mataas siya at siya ang lagi nagkukumbaba sa lahat dahil siya ang Diyos. Maraming bagay maintindihan ng tao kung ano man gusto ang tunay na spiritual. Mabuti pa nga sabi nila ang masasama nagkakaisa. Bakit tayo mga spiritual at hindi tayo nagkakasundo, hindi nakakaya? Ibig sabihin, iba ang kanilang spiritual, iba yung sa iyo. Dahil kanya-kanya tayo. Dahil yun ang sabi ng Ama, wala tayong magagawa kung yan ang kagustuhan mo dahil pang sao na yan, hindi na tunay kung spiritual. Di ba pala ang mga tao ay tumikinig sa spiritual? Ano sa tingin mo? Ikaw pa, tulad ko, spiritual ako. Sana patutungo, natukumbaba ako bilang oras at i-respeto din ako ng mga spiritual. Dahil ako ay nagre-respeto sa bawat isa. So ang lahat yan ng bagay, walang posible. Isang posible ka. Kung nakapunta tayo doon, ngayon tayo makikilala po. Pero pag ano po, matanong ko rin kung kailan yung ganap nilang spiritual doon. Kasi baka mamaya yung iba, bisita lang na din na pumupunta ron. Oo. Tanong ko rin po kay Kapitan kung kailan. Kasi nung sa araw po, makausap ko si Kapitan doon, hindi ko lang naitanong. Sige, kasi itong tunay na spiritual, magkaintindihan yan. Kaya nagulat nga po ako, Mama, day of spiritual day ka, sabi ko, dapat nandito si Ama. Kasi noon, sabihin ko sa inyo, year 2007, inikot ko lahat ng spiritual. Tapos, kinuha ko sila lahat. Sampabian, Lingayen, Bagyo,
Marami ako dinala doon sa bahay ni Tala. 36 sila. Sila ang tawag lagi sa kanila, Ama, 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 lahat, Ama. Antuin ninyo, Ama. Kinuha ko, kung kayo ay mga kapatid at tayo ay mga spiritual, meeting tayo, mayroong utos sa taas, magkakaisa tayo lahat. Yung mga tunay na mga espiritu. Kung lumantad siya, 26 sila. May pumasok, isang matanda. Ang sabi niya, ako si Ina. Papasok, ako si Ina, sabi niya. Oh, saan ka nakatira? Sa Manawag. Saan sa Manawag? Sa bundok. Ay, peki ka. Sabi, hindi tunay ang Ina. Kung hindi tunay kasi Ina, ay itong kapreto, papasukin ko. Kung tunay ka, di papasok sa'yo. Kung papasok yan sa'yo, hindi ka tunay. Ay, umalis. Hindi, nagbibiro lang ako. Tumayo. Natapos sa kapre. Oh, ngayon, tinanong ko sa kanila, sino ba ang totoo? Ikaw, ama ka, ringgayin. Ama ka sa kanan. Sige nga, pasok ka kung sino numuklok sa'yo. Ang sabi niya, manghilot lang ako po. Kasi takot sila, kapre na yung papapasokan ko. Ang bawa. Dahil dito sa spiritual natin, sabi ko, lahat ng bagay, kung tunay ka, pwede mo. Tunay mo ang utusan ang kung totoo, hindi ka papasok dahil tunay ka. Kung hindi ka totoo, madali kang papasukan dahil mali ang gawin yung gawain. Oh. Ngayon, lahat sila, ang naiwan lang doon, Bagyo, hanggang Malasiki. Yung si Carlos. Ayun. Yung isang bakaong pupo, yun lang. Yung lahat. Matras sila lahat. Mananghilot lang po kami. Yung harap namin, kausap namin sila si Ama. Siyang ano. Dahil natakot sila sa kape. Hindi, kasi ito kasi sa atin, hinahanap mo yung tunay. Kung tunay kayo, kung hindi kayo tunay, magsabi kayo, huwag na kayo magsinungalin. Dahil kailangan natin ang katotohanan lang. Kung sinabi niyo, di ba sinabi mo at lumuplok sa iyo at katapos sinabi, nandiyan ka, sinabi mo pumapasok sa iyo ganito, papasukin mo nga yung gabay mo. Ngayon, sabi niya, wala po. Dahil sabi ko, kung hindi kayo totoo, ay magpapasok tayo ng kapre sa katawan ninyo para makita natin ay sino ba talaga kayo, totoo ba kayo, hindi. Ay hindi, umatras sila lahat. Ibig sabihin, aral-aral lang. Kung tunay ka, pursigi ka. Hindi ka magdalawang isip. Yun ang tunay spiritual. Hindi inaral at yan ang gift ng God. Yun ang hinanap ko, gift ng God. Ang katibayan, ang siya ay pinili ng Diyos at binaba dito sa lupa. Hindi yung kuha lang sa aral. Kung kuha sa aral, okay lang yan. Basta magpatotoo. Ang katotohanan ang siyang katibayan. Siya rin ang kaligtasan ng lahat. Amen? Sabi, walang mawawala. Kasi tinuruan ako ng master ko ganito. Okay lang, mas ganda yan dahil sinabi mo. Kung huwag mong sabihin, may lumuklok sa iyo, wala. Ay meron, kahit patapusin, hindi pala. Dahil, nangyari din sa Manawag. Naggamot ako. Pila-pila ang mga tao. Siguro mga 100-200. Tapos, marami spiritual doon. Yung mahal na araw, naggamot ako. Naka-uniforme ako. Ngayon, lahat ng uniforme ko, naka-72 na tao na ako. Meron doon, isang manggagamot. Ang sabi niya, babayaran kita. Nagagamot daw sila. Babayaran kita. Kung sabihin niya, magaling ka na. Sabi mo, hindi, katawan ko lang yan. Sabi niya, katawan ko ito, alam ko, hindi pa ako gumaling. Sabi niya, ngayon, lumapit sa akin. Ginamot ko siya. Pininom ng tubig. Anong sakit mo? Likod. At likod, balakang ko, pati yung dibdib ko po. Ano di ako makahinga, masakit ang ulo ko. Sabi ko, yun, sakit mo. Ngayon, tinayin ko tubig. Pag inom ko, minom pa dito. Minom pa. Sabi ko, wala na ito. Inom ko ulit, minom pa. Sabi niya, ay lokuhan na ito. Sino ang Diyos mo? Sabi ko sa kanya, Jesus, sigurado ka? Opo, magaling na ako. Mamaya, dumating yung nagturo sa kanya. Sabi niya, lumapit sa akin. Tumusok ang init daw sa dibdib niya. Tagot sa likod. Sabi niya, Ama, gamutin mo ako. Mamamatay ako. Bakit? Sabi ko, upo ka.
Pagtaas ko ng kamay ko, pag sabi ko, may ginawa ka na hindi maganda. Wala po. Wala na akong magagawa. Babagsak na siya. Wala na akong magagawa. Ako po ang nagputos po sa babae. Kung may sakit, may sakit pa siya. Ang wala na, kahit sabihin ko may sakit. Dahil binayaran ko po siya. Ang lahat ang nagtingin, sabi niya nagdamot sa akin. Kasi mayroon pa ako sakit. Sabi ko, dapat tayo magtulong-tulungan. Huwag tayo magsiraan. Dahil isa kapangyarihan binigay ng Diyos sa atin. Bakit pa tayo nagsisiraan? Anong dahilan? Dahil tayo ay tumulong sa kapwa natin may sakit. Oh, tumahimik siya. Sabi niya, Ama, gamutin mo na ako, mamamatay na ako. Mainit ang tusok sa akin. Sabi ko, ngayon, tumayo ka na lang. Tapos binunod ko na sa dibdib niya. Ngayon, hanapin mo. Ay, wala na. Nagbigay pa siya. Sabi ko, wag mo nagbigay. Kunin mo na yung pera mo. Sabi ko, alisin mo na ang tala ng uniforme ko. Uwi na tayo. Hindi mo alam, ilang kami dito. Sabi ko, 144,000. Tapet kami kasama dito, mga kasamahan ko. Hindi mo alam. Ang umalis ako, tumayo lahat ang balibo nila. Sabi nila, ikaw kasi, sinabi mo, naggamot din ako, totoo naman, magsakit ako ganyan. Sila na mismo nagsasalita. Ay, sabi niya, kailangan pala totoo pala sila. Kasi hindi nila alam yung mga guide ko sa taas. Dahil hindi ako papatol, hindi ako pupunta kung wala akong guardian angel. Nagagabay sa akin, si Jesus. So, sabi ko, huwag niyo akong linlangin. Dahil ang lahat ang gagawin ninyo, babalik sa inyo dahil wala akong ginawa at tumulong. Dapat tayo magkakaisa, magsama-sama. Huwag tayo magsiraan dahil isa kapangyarihan natin. Isa gawain natin. Kailangan natin tulungan sila. Dapat magsama-sama tayo. Hindi ito magsisiraan tayo. Tumahimik sila lahat doon. Kung kayo tunay mga spiritual, kung spiritual ka, nag-aaral ka, kailangan mo rin makibagay para matuto ka. Huwag mo angkinin marunong ka. Dahil ang karunungan mo, alikabok pa lang yan. Nagsisimula ka pa lang, nagyabang ka na. Di mo alam, marami pa proseso yan bago ka makapasok sa tunay na spiritual. Also, sabi nila, doon sila, nagkaba sila sa akin. Dahil sabi ko sa kanya, hindi ko kayo sinaktan. Dahil yun ang mga bagay na dumating sa inyo. Sila ang nagparusa sa inyo, hindi ako. Dahil ako lang ang nagtanggal. Dahil gusto niyo pa magbago, gusto niyo mabuhay. Dahil ako ay kaligtasan. Hindi ako magawa ng kamatayan. Dahil ang Diyos, parusa lang yun sa inyo para kayo ay magbago. Amen? Also, ang lahat yan, sabi niya, huwag natin sayangin ang spiritual. Kailangan totoo tayo. Magkumbaba tayo. Makibagay tayo. Magsama-sama tayo. Dahil tayo ay isa kapangyarihan binigay tayo ng Diyos. Kailangan pakita natin tunay na tayo ay ugali ni Jesus ang hawak-hawak natin. Magkumbaba tayong lahat. Amen. Yun, dagdag ng dagdag ang kapangyarihan kung tayo marunong magkumbaba. Kung tinaas mo ang sarili mo, walang spiritual sa iyo. Umiiral ang ugali mo, yung mga kagustuhan mo, ayaw mo maging may kasama. Kailangan mo ay umangat ka, sumikat ka. Bilang oras, kung tinira ka nila, may kasama ka pa, tutulong sa iyo dahil sa ugali mo, ayaw mo maging makibagay sa mga kasamahan mo, walang tutulong sa inyo kung ikaw rin ang kawawa. Dahil maraming namamatay sa spiritual dahil walang tumulong sa kanya sa ugali nila, gusto nila nagpapasikat sa kanilang gawain na hindi maganda. Kung marunong ka magkumbaba, marunong makibagay, maraming maging magagabay sa iyo, magagabay sa iyo dahil ang lahat yan, sabi na nga, lahat yan sinuman, ang bagay, kung may gagalaw sa iyo, mayroong kasandata, nandito kami sa likuran mo, marami kami, dahil tumulong kami sa iyo, dahil sa ugali mo ay maganda. Amen. Dahil kung hindi ka marunong mag-ibagay, mag-isama, umiral ang pagkasarili mo, bilang dumating ang iyong sa paggagamot mo, mas malakas yun ang kapangyarihan nila ngayon. At bumalik sa'yo, sino ang tutulong sa'yo kung hindi ka makibagay sa kapwa mo manggagamot? Kailangan makibagay ka para may suporta, may nag-aalalay sa'yo. Mayroon ka panindigan dahil marami ka kasama at tutulong sa'yo. Kung hindi ka marunong tumulong, hindi ka marunong makibagay, hanggang saan ka? Doon ka lang nagpasikat, tapos wala na. Dahil wala man sinuman maging tagumpay kung siya lang mag-isa. Ang tunay na tagumpay,
pagkaisa kayo, magsama-sama, tulad ng isang walis. Kung isa lang walis, di makalinis. Kung maraming walis, marami kayo, madali maglinis. Para madaan ang iyong lahat, mga galaw at kilos. Masaya ang mga buhay mo at masaya ang iyong mga sa paligid mo dahil tayo ay marunong magkumbaba, marunong tayo magkabagay, marunong tayo makisama, marunong tayo yung lahat ng katagumpayan natin, ang Diyos ay nasa atin. Amen. Kung ano na spiritual. Marami na tayo spiritual. Nakakasarili sila. Wala nagsusuporta sa kanya dahil ayaw nila may kasama. Mabuti pa yung demonyo. Diablo. Lahat sila nagkakaisa. Ha? Tayo nga lingkod ng Diyos. Bakit tayo din magkakasundo? Anong dahilan? Pati religion natin. Anong dahilan? Iisa naman ang ginagampan natin. Iisa man yung tagaligtas natin, si Jesus. Kaya iba-ibang tayo religion. At iisang Diyos natin. Bakit di tayo magkakasundo? Anong dahilan din? Ha? O sa pera. Dahil, Iba na, gumagawa sila ng sarili nilang reliyon, oo. grupo, para yung mga income na tapos na pinaka-founder. So, yung iba sa kanila, dapat kahit gawin nila yon, pakibagay sila, makisama, respect to respect, para ang masaya ang lahat. Kung ano man ang gawin mo, basta marunong ka mag-respect, huwag ka manira, okay lang. Tsaka na lang kaharap tayo sa Diyos, ang Diyos nang bahala sa iyo. Oo, patasa, wala. Isa, wala pang sinuman niligtas. Bawat isa sa atin, hindi pa tayo nakaharap